Tara, pag-usapan natin ang isang napakagandang kwento. Ito'y tungkol sa isang bayaning hindi mo aakalain na matatagpuan lang pala sa mga burol ng Bethlehem. Isang kwento na magtuturo sa atin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na kadakilaan. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, ano nga ba ang itsura ng tunay na kadakilaan? Nasa tangkad ba yan? O baka sa itsura, sa yaman o kapangyarihan? Yan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon habang sinusuri natin kung ano ba talaga ang mas mahalaga, yung nakikita sa labas o yung halaga na nasa loob. Okay, so dito nagsisimula ang lahat. Dahil hindi na nalugod ang Diyos kay Haring Saul, may bago siyang plano. Inutusan niya ang propetang si Samuel para sa isang top-secret mission, pumunta sa Bethlehem at hanapin ang susunod na hari mula sa mga anak ng isang lalaking nangangalang Jesse. Kailangan niyong malaman, sobrang delikado ng misyon na to. Kaya para hindi mahalata ang tunay niyang pakay, nag-announce si Samuel ng isang pampublikong pag-aalay. Kunwari, yun lang ang sadya niya. Siyempre, inimbitan niya si Jesse at ang mga anak nito. Pero alam niyo ba, sa sobrang bigat ng dating ni Samuel, naninig sa takot ang mga matatanda sa bayan. Ayan na, dito na magsisimula ang pagpili. Pagkatapos ng seremonya, sinimulan na ni Samuel na kilatisin ang mga anak ni Jesse. At syempre, sino ba naman ang uunahin niya? Yung pinakamukhang hari sa lahat? At ang una sa linya, walang iba kundi si Eliab, ang panganay. Matangkad, gwapo, at yung tindig niya, panghari talaga eh. Alam mo yun, yung tipong sa unang tingin mo pa lang, mapapasabi kang, eto na yun. Agad-agad, nakuha niya ang atensyon ni Samuel. Sa sobrang pagka-impress ni Samuel, ito agad ang pumasok sa isip niya. Siguradong siya na ang pinili ng Panginoon. Ganoon siya kasigurado. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Kitang-kita naman daw kasi sa panlabas na anyo, di ba? Pero dito nagbago ang takbo ng kwento. Yung akala ni Samuel na sigurado na, mali pala. At dito, hindi lang siyang matututo, kundi tayong lahat tungkol sa isang napakahalagang aral, isang pamantayan na galing mismo sa langit. Ito mismo yung sinabi ng Panginoon kay Samuel at ito ang pinakapuso ng buong kwento. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Napakalinaw, di ba? So, para maging malinaw, may dalawang paraan ng pagtingin. Yung sa atin, sa mga tao, madalas nakabase sa tindig, sa ganda, sa kung ano lang yung nakikita ng mata. Pero ang sa Diyos, iba, mas malalim. Ang tinitingnan niya ay yung puso, yung pagkatao, at yung tunay na halaga na nasa loob. Okay, balik tayo kay Samuel. Medyo naguguluhan na siya sa puntong ito. Matapos ma-reject si Eliab, isa-isa niyang tiningnan yung 6 pang kapatid. At sa bawat isa, iisa lang ang sagot, hindi siya. Nagsimula ng magtaka ang propeta. I-imagine niyo yung eksena, yung panganay na mukhang perpekto, busted. Yung 6 na sumunod, busted din. Lahat ng nasa harap niya, wala. Ubos na yung mga obvious choices. Kaya sa huli, napilitan na siyang magtanong kay Jesse. Teka, nandito na ba lahat ng anak mo? At ang sagot ni Jesse, meron pa pala, yung bunso. Pero nasa labas siya, nag-aalaga ng mga tupa. Grabe no, yung huling anak si David, wala man lang doon, ni hindi naisip na isama sa mahalagang okasyon na to. Dahil abala lang siya sa trabaho niya sa bukid. Puntahan niyo siya, sabi ni Samuel. At sa pagdating ni David, magaganap ang isang seremonya na babago sa buhay niya magpakailanman. At dito, makikita natin ang isang aral tungkol sa tunay na kababaang loob. So, dumating na nga itong makisig pero napakasimpleng pastol. At pagkakita pa lang sa kanya ni Samuel, may sinabi agad ang Diyos. Tumayo ka at pahiran mo siya ng langis. Dahil siya na nga yan. Ito na. Yung batang ni hindi man lang inisip na kandidato, siya pala ang hinirang. At ito, para sa akin, ang pinakakakanghangangang parte. Matapos siyang pahiran ng langis, matapos niyang malaman na siya ang susunod na hari, anong ginawa niya? Nagyabang ba siya? Hindi. Tahimik lang siyang bumalik sa trabaho niya. Bumalik siya sa pag-aalaga ng mga tupa, patuloy na kumata ng mga awit, at higit sa lahat, nanatiling mapagkumbaba. Alam nyo, lahat ng pinagdaanan niya bilang isang simpleng pastol, yun pala yung training ground niya. Yung pakikipag-ugnayan niya sa kalikasan at sa Diyos, yung pag-aalaga niya sa kawan niya, lahat yun ang humubog sa pagkatao niya.
At yun din ang naging inspirasyon para sa mga awit na hanggang ngayon nagpapatibay sa pananampalataya ng napakaraming tao. So, iiwan ko kayo ng tanong na ito para pag-isipan. Sa isang mundo na sobrang bilis humusga base sa nakikita lang sa labas, paano kaya natin matututunang tingnan ng puso? Hindi lang ang puso ng iba, kundi pati na rin ang sarili nating puso